Attorney Harry Roque dismayado sa pagsuporta at pagbibigay ng tiwala kay PBBM. Ang detaling yan mula kay Kapartner Angel, Pastor Kapartner Angel. Binibigay ko po kay BBM na talaga namang napakabait niyang tao. Pero hindi pala sapat ang kabaitan. Dapat merong kakayahan at dapat walang bisyo. Nung minsan, sinuka ng sambayan ng Pilipino. Nung humingi ng pangalawang pagkakataon, ang sabi ko, baka naman lilinisin at gagawing mabango ang pangalan ng kanyang pamilya muli. Dismayadong sinambit ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang mga salitang ito sa isinagawang maisog rally sa Davao del Norte linggo ng gabi. Sabi pa ni Roque, nagkamali siya sa pag-aakalang kayang maging Pangulo ng Pilipinas ni Bongbong Marcos. Inihalintulad din ng abogado si PBBM sa namayapa nitong ama na dati rin naging punong ehekutibo ng bansa pagdating sa pagkakaroon ng cronies o yung mga malalapit na kaalyadong oligarko. Tulad ng kanyang ama, ganun din daw kasi ang ginagawa ni Pangulong Marcos ngayon. Giit ni Roque, bigo siya sa tiwalang ibinigay niya kay Marcos Jr. Pati nga rin daw ang taong bayan naniwala din sa pangako ni PBBM noong nagdaang eleksyon na ipagpapatuloy nito ang mga magagandang nasimula ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ang akala natin at ang sabi niya nung kampanya, ipagpapatuloy niya ang build ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ano nang nangyari sa build? Ngayon, bayad. Pati congressmen hinihinga ng bayad para sa proyekto. Sa panahon ni Presidente Duterte, lumago ang mga negosyo sa pamamagitan ng kapital, pangangalakal at turismo galing sa China. Lahat yan nawala na parang bula. At siyempre ngayon, ang buong akala natin, pagpapatuloy ang kapayapaan sa mga komunidad. Pero ngayon, bumalik ang droga at ngayon, tayo po ngayon ay makakaladkad sa isang gera kung saan ang mahihirap na Pilipino ang mamamatay dahil pag nagkagera, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga cronies, lahat tatakbo sa Amerika. Sa huli, pinunto ni Roque na dapat manindigan ng taong bayan sa kung ano ang tama para sa demokrasya at para sa Republika ng Pilipinas. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Angel Pastor, SMNI News. Samantala, pang-uudyok ng Amerika na giyerahin ng China, propaganda lang ayon kay Mayor Baste Duterte. Kung Alvarez, sinabing ang tao at estado ang dapat protektahan ng AFP. Ang detaling yan mula kay Kapartner Cathy Villanueva. Kapartner Cathy. Ang kanang mga ingona na gira, basta gira gani, involved yun na dakong kwarta mga dagkong negosante. Wa tay kuan ana, wa tay benepisyo ana, ila ka ng dula mo ng gusto sila ana kay kwarta na. Ito ang binigyang diin ni Mayor Sebastian Baste Duterte sa kanyang talumpati sa hakbang ng maisog rally na ginanap sa Tagum City nitong linggo ng gabi. Ayon sa alkalde, mga negosyanteng Amerikano lang ang may benepisyo sa digmaan, kaya hindi na nakapagtataka pang sila itong di na makapaghintay pa na girahin ng Pilipinas ang China. The biggest ganang seller of armaments, weapons, Amerikano, negosyo na ilaka. Propaganda na, mo na pakita-kitaan mo unsay mga i-publish na nila sa social media para tanaw ninyo nga may kabaw mo sa tinuod lang o kanang o wala ng China diha. Dili lang man kita ang nag-claim ana. Naapa ang Malaysia, naapa ang Indonesia, naapa ang Brunei, naapa ang Vietnam. Hindi naman daw imposibleng sumiklab ang gyera dahil na rin sa patuloy na girian ng Chinese Coast Guard at Philippine Coast Guard. Kung karon, ayaw ingna, kung muatras ang China, pasagdan lang po nila nga kita'y mutongtong diha. Di mangyod. Ikibaw mo, naratiba lang na away na between the Americans and the Chinese.
karon ginabitbit, ginakuan ta karon, ginadamay ta. Ang nakapait diha pagyod o magkandalit sigyod tanan, unya pogson ta mo adto gera by conscription, meaning compulsory ang imong enlistment na mahimo kay sundalo, patay tang tanan. Unya para sa ilang kagustuhan ra na. Pagbantay gyud mo ana, kani mga posibilidad o kana mo abot gyud sa tuang kana ilang ginabuhat nga kalaki karon. Wala eh. Kasabay nito, hinimok ni Congressman Pantaleon Alvarez ng Davao del Norte ang Armed Forces of the Philippines na pag-isipan ang suportang ibinibigay nito kay Pangulong Bongbong Marcos. Mga sundalo raw kasi ang siguradong mapupuruhan pag pumutok ang gyera dahil na rin sa tensyon sa South China Sea. Sabi pa ni Alvarez, hindi naman daw nakalagay sa batas na kailangang protektahan ng mga sundalo ang Pangulo ng bansa dahil ang tunay nitong mandato ay protektahan ng Pilipinas at ang mamamayang Pilipino. Ako paulit-ulit kong binasa yan. Naghanap ako ng probisyon doon kung ano ba ang tungkulin ng Armed Forces of the Philippines. Wala akong makita na nakalagay sa saligang batas na sinasabi the Armed Forces of the Philippines shall protect the Commander-in-Chief. Wala po. Ang nakalagay sa saligang batas ganito, the Armed Forces of the Philippines shall protect the people and the state. Ngayon, pag ba pinayagan natin na pumutok yung gyera sa West Philippine Sea, yan ba pinrotektahan natin ang taong bayan? Yan ba pinrotektahan natin ang state? Hindi po. Pag sumabog ang gulo sa West Philippine Sea, there will be countless of dead bodies. There will be unimaginable destruction, famine, hunger. Mangyayari po yan. Kanya bago mangyari lahat, nakikiusap ako sa inyo. We don't have to hurt each other. We don't have to fire a single shot. Simple lang, sa mapayapang paraan, please withdraw your support to the Chief Executive. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, ibig sabihin, sinusuportahan nyo ang probisyon sa saligang batas na to protect the people and the state. Yan po ang pinakamahalaga dyan. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, wala na siyang ibang magagawa kundi bababa sa pwesto. Pero ano nga bang pwedeng maging kahulugan ng panawagang ito ni Congressman Alvarez? Paliwanag ni Attorney Salvador Panelo, dating Presidential Legal Counsel, hindi maituturing na sedisyon ang mungkahing ito ni Alvarez. Alam naman daw kasi ng Armed Forces of the Philippines kung ano ang trabaho nila. While, strictly speaking, it will not fall under rebellion or sedition, ganun pa man, ini-encourage niya. But you don't have to say that. Kasi kung itong Armed Forces of the Philippines, alam nila ang trabaho nila, gagawin nila yung nararapat to protect. Kasi nga, yun nga ang trabaho nila. Protect the Filipino people. So if they feel na ang isang gobyerno kung saan sila ay kabahagi, ay gumagawa ng mga hakbangin tungo sa kasiraan ng kanilang poprotektahan, may gagawin sila. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Kathy Villanueva, SMNI News. Sa iba pa mga balita, Senator Cynthia Villar giniit na maraming trabaho sa masaganang ani. Alamin natin yan kay Kabar Troy Gomez. Kabar Troy. Ipinahayag ni Senate Committee on Agriculture and Food Chairperson Senator Cynthia Villar na mababawasan ang pangangailangan nating mag-export ng agricultural products ang ani. Ikinunod kung nasagana ang harvest mula sa mga sakahan ay sagana rin ang mga produktong nabibili ng mga consumers sa merkado. Bukod pa dito ay maaari rin makipagkompetensya ang ating mga magsasaka sa global market sa pamamagitan ng pag-export. Iginiit din ng senador na magkakaroon ng maraming trabaho sa kanayunan kapag masagana ang ani sa agrikultura. Naniniwala siya na sa pagsusulong ng rural development ay malaking tulong ito sa paglago ng ekonomiya.
Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Troy Gomez Agulat, sa partner mo sa Balita at Serbisyo. At dagdag pang balita, ika-19 na anibersaryo ng birth of the Kingdom Nation special na idinaw sa Davao City. Alamin natin yan kay kapartner Hannah Jane Sanchok Hannah. Isang espesyal na pagtitipon ang isinagawa sa Davao City nitong April 13 para sa pagdiriwang ng ika-19 na anibersaryo ng pagkakatatag ng bansang kaharian dito sa lupa. 19 na taon na rin ang nakalipas mula April 13, 2005 nang ipinahayag na ama ang kanyang hinirang na anak na hindi na araw ng tao, ngunit araw na ng Panginoon. Dinalohan ito ng mga kingdom citizens, members at full-time miracle missionaries mula sa iba't ibang bahagi ng syudad na siyang sentro ng Kingdom of Jesus Christ. Sa pagsisimula pa lang ng A Night of Praise and Worship ay ramdam na ng lahat ang banal na presensya ng amang makapangyarihan. Bilang pasasalamat sa lahat ng mga biyaya, milagro at walang hanggang probisyon at pag-ibig sa bawat isa at sa espiritual na kaliwanagan, nag-alay ng mga papuri at pasasalamat ang mga dumalo. Gapasalamat tagdako sa atong amahan nga langit nun through His appointed Son nga ang nasudnong gingharian nagkakusog og nagkakusog. Taliwala sa bagyo nahimong kusgan ang Kingdom Nation. Gituyo niya ning tanan kay gipailan na niya ang iyang anak sa kalibutan. So nagpasalamat tagdako nga nahimo tang kabahin sa pagalagad sa anak. Woo! Samantala, sa pamamagitan ng isang audio-video presentation, nagpaabot ng mensahe ang hinirang na anak ng Diyos na si Pastor Apollo Siquibuloy. Father is the power with the gospel boat that I am the captain. Although the intensity and amount of the persecution is the same, and maybe it is even more, but I cannot feel it anymore. You know? Because the kingdom has become so big that all of this oppression of Satan, Lucifer, the devil, and his persecution are just like waves that are only touching my heels. That is how powerful the appointed Son has become, not because of my own power, but the power that has sent me and authorized me to preach and to share the manna of revelation I am sharing to the whole world today. Sinunda naman ang naturang pagtitipon ng pagpapatuloy ng prayer rally para kay Pastor Apollo para sa hustisya na nararapat rito sa gitna pa rin na nagpapatuloy na political persecution at oppression. Dasal ang mga kingdom members at workers at maging ng ibang mga taga-suporta ng butihing pastor na manaig ang katotohanan, katwiran at katatagan sa kabila nararanasang pagsubok ng buong bansang kaharian. Ibalik po natin ang buong kaluwalhatian sa ating dakilang Ama. So why should I worry? Why should I fear when the very same Father stays always near, lives in my heart, and He hears when I cry. I
name till the storm passes by. So why should I worry? Why should I fear when the very same Father who stays always near? He lives in my heart and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. I call on His name till the storm passes by. Samantala, hindi naman kompleto ang selebrasyon kung walang handaan. Kaya naman isang engranding salo-salo ang inihanda ng lahat para sa anibersaryo. Nagpaabot naman ng pasasalamat ng ilang mga Kingdom citizen na dumalo sa pagdiriwang sa Davao City. Grabe, namo ka malipayon karon. Aside sa naga-celebrate mi sa 19th anniversary of the birth of the Kingdom Nation, malipayon mi gyud. Despite sa mga persecutions, despite sa tanan ng mga allegations, false accusations sa mga gugmaong magbalantay, naami diri naga-celebrate, naga-enjoy sa panalangin nga gihatag sa langit ng Amahan sa among kinabuhi. We are fighting a battle that we have already won through His appointed Son, Pastor Apollo C. Quiboloy. Kami po na sumusunod kay Pastor Apollo C. Quiboloy ay hindi kami bulag na tagasunod, kundi kami sumusunod sa aming panampalataya sa Espiritu at katotohanan. Pastor, nagpapasalamat po kami sa inyo, Pastor Apollo C. Quiboloy, sa pagtanggap ninyo ng napakalaking responsibilidad mula sa ating Ama. Maraming salamat, Pastor, sa inyong pagtitiis, sa inyong lahat ng ginawa na pagtitiis alang-alang sa ikakaligtas ng sangkatauhan. Thank you, Pastor. Thank you very much. We love you. So in a span of 19 years, the Kingdom Nation expansion has been unstoppable, producing millions of sons and daughters all over the world. So even though we are facing persecutions, tribulations, and trials, you can see that the Kingdom Nations stand firm on our commitment and dedication to our Almighty Father through His appointed Son. Pastor, thank you for changing our lives, and without you, Pastor, we are nothing. And we will stand firm on our commitment, Pastor. Di ka namin iiwan po. Very special ang araw na ito because it's the 19th year anniversary of the birth of the Kingdom Nation, which means finally may pinamamahalaan na ang Ama sa pamamagitan ng kanyang anak dito sa bansang kaharian, which is a kingdom nation that is strong, united as one, obedient to the will of the Almighty Father. So laging masaya dito, always celebration because we know that the victory is ours. Praise the Father. Pastor, we love you so much. Marami pong nagmamahal sa inyo and we are always here for you all the way po. Kahit saan po tayo mag-abot, kahit saan mag-abot ang laban na ito, we will always be with the Son forever in eternity, mga kapatid. Praise the Father. We love you, Pastor. Una ko ang atong pagpasalamat. Patunay lamang ang pagdiriwang at ang pagsasamba sa Amang makapangyarihan na mas lalong lumalakas ang pananalig ng buong bansang kaharian sa Ama na sa kabila ng mga pagsubok, tanaw at randam pa rin ng bawat isang katagumpayang nakalaan para sa The Kingdom of Jesus Christ Community. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News. Happy anniversary! At para sa uling detalye ng ating balitang nasyonal, Pilipinas hindi dapat magpasulsol sa Amerika. Higil sa tensyon ng WPS ayon sa MNLF. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapartner Bal de Benegracia. Kapartner Bal. Inilalagay umano ng kasalukuyang administrasyon sa kapahamakan ang bansa ayon sa Moro National Liberation Front o MNLF.
Kasunod ito ng patuloy na paglala ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea o WPS. Ayon kay MNLF spokesperson Attorney Emmanuel Fontanilla, nakababahala ang pagdikit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Estados Unidos. Itong pangyayaring nilalagay ng ating presidente ang Pilipinas sa posibleng magkaroon ng digmaan between China at Pilipinas. Alam na natin yung disparity ng situation, kaya tayo natatakot na kapag sinimulan niya ang digmaan dahil sa hindi na makatarungan ng mga ginagawa niya, ay napakadelikado po ng ating bansa. Ipinunto naman ni Fontanilla na mas mabuting resolbahin ang tensyon sa pakikipag-usap sa halip na humanap ng kakampi. Hindi dapat tayo nagpapasolsol sa Amerika. Kasi yung Amerika, tingnan mong nangyayari doon sa Gaza, matagal matapos ang gera dahil sa, siyempre, nagpapabili ng mga war materials ang Amerika sa Israel at hindi rin natatapos yung gera sa Ukraine dahil nagpapabili ng mga war materials ang USA doon sa Ukraine. Naniniwala naman ang tagapagsalita ng MNLF na sakaling sumiklab ang gera sa pagitan ng Pilipinas at China ay hindi tutulong ang Amerika kahit pa ilang beses itong nangako ng tulong sa Pilipinas. Ito anya ay dahil malaki ang pagkakautang ng Amerika sa China. Ang nakakalungkot pa nito ayon kay Fontanilla ay pinaglalaroan lang ng Amerika ang Pilipinas. Tanong tuloy ni Fontanilla. Ano ba tayo? Ano tayo, puppet ng Amerika? O yung pinakamalaking puppet dyan ay nasa Malacanang? Ano ba yan? Maliban naman sa posibleng giyera sa WPS, nakababahala rin anya para sa Pilipinas sakalit matuloy ang giyera sa pagitan ng China at Taiwan dahil karamihan ng base militar ng Amerika ay nasa Pilipinas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Valdivina Gracia. Sa NI News. Halos 14 bilyong pisong halaga ng shabu nasabat sa Batangas. Ayon sa PNP, ang detalye ng balitang yan mula kay Kapartner Paul Montebon. Nasa pangangalaga na ng mga otoridad ang isang lalaking suspect na may dala ng halos 14 na bilyong pisong halaga ng illegal na droga. Sa mga kuhang larawan, makikitang nakabalot ang mga droga sa sako, habang iba naman ay makikitang nakabloke. Sa ulat ng Alitagtag Municipal Police, pinara ang nasabing van pasado alas 8 ng umaga, April 15, 2024 sa isang checkpoint sa barangay Pinagkurusan ng nasabing bayan. Nang hingan ng lisensya ng hepe ng Alitagtag Police ang driver, napansin umano nito na aligaga ang driver at nang utusan na alisin ang nakabalot ng lona ay saka tumambad ang mga shabu na nasa 2 tonelada. Kinilala ang suspect na si Alahon Michael Zarate, 47 anyos, residente ng Project 4 Masagana, Quezon City. Ayon sa mga otoridad, ito na ang pinakamalaking huli nila sa kasaysayan mula sa iba't ibang operasyon na kanilang isinagawa. Sa kabilang banda, hindi itinatali pa ng DILG, PNP at PDEA ang proseso ng operasyon dahil sa mga nakaamba pa nilang pagtugi sa mga individual at grupong may kinalaman sa illegal na droga. Wag na muna nating i-ano yung iba, no? Because there's some other operations. But what is important is this, makita niyo naman Batangas is very porous borders ito, no? And so we are made up of 7,000 islands. Kaya importante rito ang pagkakatulungan ng LGU, ng PDEA, ng PNP, and of course, ng NBI po rito. No? Agad rin ipinag-utos ang mabilisang pagproseso sa nasabing kontrabando para agad na masira ang mga ito. Pasensya na po kayo pero we cannot give you any information as of this time. Nagpa-media lang kami just to show to you na impact ito. For me, what is important right now ay ma-inventaryo kagad ito, idaan sa tamang proseso at immediately i-destroy kagad ito, sirain kagad ito, sulugin o ano kagad. Samantala, agad namang binigyan ng on-the-spot promotion si Alitagtag Municipal Police Chief, Police Captain De Luna, sa ranggong Police Major dahil sa matapang at tapat umano nitong paglilingkod sa bayan at sa sinumpaang tungkulin. On this day, you are now promoted, no? Spot promotion dahil sa kagalihan ginawa mo, sa katapangan mo, and of course, sa katapatan mo sa iyong tungkulin. Hindi ka nasilaw, hindi mo tinago ito, hindi mo binawasan buong-buo ang droga. Ito po tinatawag natin focus talaga. Focus po dun sa paghuli ng drugs.
ang pangako po namin ni SID to our President, we want to have 100% drug-free community po. So, Nauna nang inamin ng PNP at PDEA na isa sa mga binabantayan nilang lugar ang mga baybayin ng Batangas at mga karatig lugar nito bilang potensyal na bagsakan ng mga kontrabando kasama ng iligal na droga. Umahasa ang mga otoridad na mahuhuli nila ang iba pang individual o grupo na may kinalaman sa nauna nilang huli. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nagulat Paul Montebon, SMNI News.